Mga kapuso, papasok na tayo sa weekend bago magpasko kaya fully booked na ang ilang biyahe sa iba't ibang terminal. Pero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, magdaragdag naman ng bus ang mga kumpanya kada araw. Ang sitwasyon doon at sa iba pang terminal sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, last Friday na nga before Christmas Day at gaya ng inaasahan, dagsa na ang mga pasero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Sa katunayan, as of 6 p.m., umabot na sa mahigit 140,000 ang naitalang bilang ng mga pasahero. Hindi may tago ni Rose ang pananabik nang makita namin habang nag-aabang ng kanyang biyahe sa PITX kaninang umaga. I-flinex pa nga niya ang mga pamasko sa mga kaanak sa Pangasinan na matagal na raw niyang di nakikita. Galing po kaming Cavite po, daing, hipon, mga tuyo, yun mga tabi kasing dagat. Ang totoo niyan, di raw niya ma-explain ang nararamdaman. Puno ng galak pero kakaba-kaba. Ilang taon kasi nga hindi kami nagpasko, hindi kami nag-New Year doon. Nga 20 years ata, ganun. Kasi elementary pa lang mga anak ko dito na nakapag-graduate ngayon. O tapos na umuwi na kami sa bahay namin. Sama-sama ulit. Si Dina Faye, maagang pinagandaan ang biyahe pa Benguet ngayong araw. 3 hours before the trip, nasa PITX na siya. Batid daw niyang habang papalapit ang Pasko, extra challenge na ang biyahe. Hopefully, hindi ma-traffic. Pero since uwian na kasi talaga, baka nga po traffic na agad. But hoping sana makarating din ng maaga. Ayon sa pamunuan ng PITX, inaasahan nilang aabot ng 180,000 ang pasaherong babiyahe ngayong araw sa kanilang terminal. Karamihan dito pa Bicol o kaya pa Visayas. Napag-alaman namin na marami sa mga scheduled trips ay nabili na. Pero paglilinaw ng pamunuan ng PITX, marami pa raw available na bus maski yung mga papuntang Bicol. Bawat kumpanya daw kasi ng bus dito ay nagdadagdag ng 3 to 4 buses per day, so di raw magkakaubusan ng masasakyan. Kahit pa raw sa December 23, kung kailan inaasahan ang pagdagsa ng mga pinakamalaking bilang ng mga pasahero. At gayang inaasahan, mahigpit ang ipinapatupad na pagbabantay sa seguridad sa lugar. Naariyan pa rin ang help desk ng PNP para gabayan ang mga pasahero. Samantala, pahirapan naman na ang pagsakay ng bus sa iba pang terminal sa Metro Manila. Sa isang bus terminal sa Cubao, Quezon City, fully booked na ang mga aircon bus patungong Daet, Jose Panganiban at iba pang lugar sa Bicol Region. Mula pa noong December 19 hanggang mga biyahe sa December 31, 2025. Ordinary bus na lang ang available on a first-come first-served basis. Sa Sampaloc, Maynila, puno na rin ang night trip ng mga bus patungong Cagayan. Samantala sa Marikina City, hindi pa punuan ang mga biyahe patungong Visayas, ngunit inaasahang dadami pa ang mga pasahero sa mga susunod na araw. Emil, balik tayo dito sa may PITX. Sa December 23, inaasahan ang pinakadagsa ng mga pasahero dito at inaasahan nga na posibleng umabot ito ng hanggang 200,000 biyahero. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Pinuna ng isang grupo ang mga pork umano sa BICAM version ng panukalang budget, kabilang ang paglobo ng ilang pondo kumpara sa hinihingi ng gabinete at pagsulpot pa nga ng ilan na wala sa orihinal. Ang sabi ng palasyo, bubusisiin ito ng Pangulo at i-veto kung kailangan. Nakatutok si Maki Pulido. I am willing to do this, even if we end up with a reenacted budget. Sa kanyang huling State of the Nation address pa lang, sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi lalagdaan ang panukalang 2026 budget kung hindi ito nakalinya sa National Expenditure Program o NEP o yung mga programang inilatag ng gabinete na mapondohan. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino.
Kaya handa ang Pangulong pag-aralan ang ipinasang budget ng Kongreso kahit may 2 linggo na lang ang natitira dahil naantala ang bicameral conference kung saan pinag-isa ang House at Senate versions ng 2026 budget. December 29, target malagdaan ng General Appropriations Act bago ang New Year break simula December 30. Kung hindi magkakaroon ng tulugan, walang tulugan, gagawin po yan. Pero ang gustong sabihin ng Pangulo, ang tinitiyak niya, bago siya pumirma, dapat na aral po itong mabuti na bosisi at kung may kailangang i-veto, i-veto. Kabilang sa gustong malaman ng Pangulo ay kung may kailangang i-veto o tanggalin sa proposed budget para matiyak na sunod sa NEP ang panukala. Ngayon pa lang na red flag na ng People's Budget Coalition na nagbabantay sa budget process ang pagiging busog daw ng panukala sa pork. Yan yung budget para sa mga programang may say ang politiko kung sinong makakatanggap ng tulong na ayon sa grupo ay lumobo. Kabilang dyan ang MAIFIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients na binadgetan lang sa NEP ng 24 billion pesos pero ginawang 51 billion pesos sa panukala matapos ang BICAM, higit pa sa House version. Insulto yan sa pasyente kasi karapatan nila ang kalusugan. Hindi dapat sila lumuhod at magmakaawa para magamot sila. Lumobo rin ang budget na pang-alalay sa mga naiipit sa krisis tulad ng mga biktima ng domestic violence. Naging 25 billion pesos yan, mahigit sa doble ng hinihingi sa NEP. Habang ang pork para sa local government unit lumobo sa mahigit 37 billion pesos mula sa 9 billion pesos lang. Ang problem po dito ay kadalasan wala po masyadong oversight dito. So lump sum siya, binibigay po siya sa mga LGUs. The LGUs can use this to fund, for example, ayuda, mga soft projects, at pwede din nila gamitin ito for mga hard projects nila na mas maliliit. Halimbawa, yung mga waiting shed. Ang iba nga, wala sa National Expenditure Program pero sumulpot sa BICAM. Tulad ng 20 billion peso Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk at ng tulong-dunong o scholarship program ng CHED na pinondohan ng 2 billion pesos. Ang problema po sa tulong-dunong program, katulad ng ibang mga forms ng ayuda or pork, ay ang mga congressman, ang mga politiko po ang nakakapag-decide kung sino po ba yung mga recipients nito. Ni-red flag din ng People's Budget Coalition ang pork na ipinasok sa mga infra at unprogrammed budget. Kung hindi man ma-veto ng Pangulo ang mga questionableng budget allocation, sabi ng People's Budget Coalition, sana mag-issue ang Pangulo ng isang executive order na nag-uutos sa DBM na pag-aralan muna ang mga programa bago i-release ang pondo. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, kung hindi mag-veto ang Pangulo, nasa kapangyarihan nitong hindi i-release ang pondo para sa isang proyekto. Naniniwala si Soto na malalagdaan ng Pangulo ang 2026 General Appropriations Act at kung maantala man, 2 o 3 araw lang kaya't ilang araw lang magkakaroon ng re-enacted budget. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tatayo bilang bagong General Manager ng MMDA si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Kinumpirma ng Malacanang ang pagtatalaga na yan ni Pangulong Bongbong Marcos kay Torre. Pinalitan ni Torre si Undersecretary Procopio Lipana sa naturang posisyon. Nagsilbi si Torre bilang hepe ng PNP noong Hunyo bago siya na-relieve sa pwesto nito lamang Agosto. Pinag-aaralan pa rin ng Ombudsman kung paano hahabulin ang mga ari-arian ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral kasunod ng sinasabing pagpanaw nito matapos mahulog sa bangin. Git nito, nakikiramay sila sa pamilya pero tuloy daw ang investigasyon. Nakatutok si Salima Refran. Bago siya matagpo ang patay sa isang bangin sa Tuba, Benguet kagabi, humarap pa sa Office of the Ombudsman Prosecutors si dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. December 3 nang ipasabina siya ng Ombudsman Prosecutors para humarap sa inquiry kaugnay ng mga maanomalyang flood control projects. She was willing to cooperate, but of course, during the preliminary talks, gusto lang muna niyang malaman kung ano yung mga information din laban sa kanya. Assuming that she was being guided also by her lawyers not to give too much information at this point, no, when she was invited for questioning or inquiry. Nag-aalala ang ombudsman sa anumang impormasyong maaaring hawak ni Cabral noong buhay pa. We need to preserve the integrity of all the information that she may have held
while she was alive and especially when she was the USEC of DPWH. Kabilang sa mga gusto sanang masilip ng Ombudsman ang mga gadget ni Cabral, kaya mag-a-apply ang Ombudsman sa Sandigan Bayan ng cyber warrant para sa mga ito. Kailangan po talaga natin makuha agad-agad ang mga gadgets na ito at the risk of them being altered, erased by family members or friends. And we afford all the respect and condolences to the family, the bereaved family, but there is this state interest that has to keep moving, and that is the investigation on the flood control. Kabilang sa mga posibleng hawak ni Cabral doon ay ang listahan ng mga proponent o mga mampabata sa likod ng insertions na kanyang ginawa sa budget. Siya po ang kausap ng maraming proponents dito sa mga projects na ito. So she was a very rich source of information with regards to who inserted certain projects which turned out to be ghost projects. Pinag-aaralan na ng Ombudsman kung paano hahabulin ang mga ari-arian ni Cabral na maaaring ill-gotten wealth at mula sa mga flood control projects. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafra, nakatutok, 24 oras. Ngayong Kapaskuhan, patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sabi naman ng Manila International Airport Authority, asahan ang pagdami ng self-check-in counter sa paliparan. Mula sa NAIA Terminal 3, nakatutok live, JP Soriano. JP. Emil, mga kapuso, dama na rin po ang Christmas rush, pati po sa mga paliparan. Dito po tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. Sa likod ko, sobrang haba po ng pila sa mga check-in counters. Karamihan po sa mga nakapila ay mga kababayan nating pupunta sa probinsya o di kaya sa ibang bansa para doon po magpasko o di kaya ay bagong taon na rin. Hi, Tatay! Excited na ang pamilya ni Larry para sa kanilang Hong Kong trip na pinaghandaan nila mula pa noong September. Doon sila magpapasko kasama ang asawang OFW na si John. Isa si Larry sa mga nakita naming nasa mahabang pila ng travel tax payment booths dito sa NAIA Terminal 3. Hindi raw niya alam na pwedeng magbayad ng travel tax online. Kasi nung pag umalis kami nung husband ko, pumipili talaga kami dito. Tapos pine-present yung docs para, yun, iba kasi yung payment niya, di ba? Sa Davao naman lilipad ang pamilya ni Richard. Nasa airport na sila mahigit 3 oras bago ang kanilang flight. Sinamantala rin nila ang mga self-check-in machines at kinuha ang kanilang boarding pass, lalo't wala naman silang i-check-in na bagahe. Less na rin gastos. Kasi mahal din po pag nag-check-in. Paano mo pinagkasya-kasya sa sa yung gamit diyan? Ano na lang, diskarte? Diskarte na lang. Ayon sa Manila International Airport Authority, asahan daw sa mga unang buwan ng 2026, mas darami pa ang mga self-check-in counters. Unang linggo pa lang daw ng December, mas dumami na ang mga pasaherong umaalis sa 3 terminals ng NAIA. Kahapon, December 18, umabot sa mahigit 168,000 na pasahero ang dumating at umalis sa mga paliparan ng NAIA Terminals 1 to 3. Napansin daw nilang mas marami ang bumabiyahe ngayong Christmas 2025 kumpara sa parehong period noong 2024. Kung titignan mo yung domestic departure, so from Manila to the provinces, halos pantay sila ng arrival ng international. So it could mean that the arrivals coming home ay mga balikbayan going to the provinces. Nakomel, sobrang tindi po ng traffic sa mga major roads papunta at palabas ng NAIA Terminal 3, pati na rin po sa ilang terminal ng NAIA. Kaya muling paalala po ng MIAA sa mga pasaherong aalis po bukas at sa mga susunod na araw, agahan po ang inyong biyahe papunta rito at i-check po sa inyong mga airline company kung ano lang po talaga yung allowed na bigat ng inyong luggage na pwedeng dalhin. At balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano.